my soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, dear, with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. I'll be with you. Oh, how could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. Oh, yes. How could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see. Come on, we sing. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. I'll be with you. Oh, you want to say you love now. There's one thing that we ask of love today. Come on, let's make this a prayer today. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. Come on, lift up your voice and sing. The one thing I ask is to be with you. Oh, the one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire, let this be the desire of our hearts today. I wanna be with you, Lord.
more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing you are. I ask is to be with you, Lord. The one thing I ask is to be with you. Come on, lift up your voice and say, the one thing I ask is to be with you. Yes. Oh, we wanna be with you, Lord. There is one thing that we ask today, Lord. We wanna dwell in your house, Lord. We wanna seek you and gaze upon your beauty, Lord. Oh, we desire you, Lord God. Oh, nothing we can ask for more, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Muli po palakpakan natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na kung saan nakakapakinig. Ngayong araw na ito, naniniwala po ako na hindi nagkataon na tayo po ay magkakasama. Ngayong araw na ito, hindi nagkataon na ikaw ay humihinga at nakabangon pa. Hindi nagkataon na katabi mo yung katabi mo ngayon. This is not an accident. Indeed, this is an incident dahil ito po ay sinadya ng ating Panginoon. Everything happens for a reason. At naniniwala po ko na kaya po tayo magkakasama ngayong araw na ito at kaya ka nakakapakinig ng salita niya. Una, gusto niya tayong matuto, pero higit sa lahat, gusto ng Panginoon na patuloy na mabago ang buhay natin. Dahil bagong taon, dapat may bagong tao. Pwedeng nagkakaroon, hindi natin maiiwasan ang pagbabago ng panahon, ang pagbabago ng taon, pero dapat sumasabay ng pagbabago ang tao. Mahirap na kapag ang taon lamang ang nababago, pero yung tao ay hindi nababago. Kinakailangan tayo ay nag-change para nang sa gayon tayo po ay nakakasunod, para nang sa gayon tayo po ay hindi nadadamage ng pagbabago ng panahon. Kapag winter, dapat sumusunod ka ng pang-winter na damit. Kapag summer, pang-summer na damit. At kung saan ka man nandoon, dapat ganun din yung ginagawa natin. Kasi alam natin na hindi tayo makakakilos, hindi tayo makakaayos ng maayos kapag hindi tayo nagkakaroon, pag hindi tayo nagiging flexible dun sa mga pangyayari, dun sa panahon na pabago-bago. Dahil sa panahon na pabago-bago, si Lord lang naman ang hindi nagbabago. Kaya dapat tayo ang nagbabago dahil naniniwala po ako na kung saan may ibabago pa naman ang buhay natin. Alam ko malago ka na, pero may ilalago ka pa. Para yung katabi mo, maganda na yan, saka pogi na yan, pero may igaganda pa yan, saka may popogi pa yan. Amen. Batig na mo yung katabi mo. So praise the Lord. Amen. So welcome po sa bawat isa na nandirito ngayon sa mga first time nakasama natin. First time nating nakasama ngayon, whether sa online or dito sa physical na service natin. Ulitin ko po, hindi nagkataon na nandirito ka o feeling mo parang naligaw ka lang dahil napadaan ka dito. Naniniwala po ko na tayo ay ginaid ng Panginoon at may magandang plano ang Panginoon sa ating buhay, sa bawat isa na nandirito every Sunday. Purihin ng Panginoon sa inyong buhay. Lagi ko ang sinasabi, that your labor in the Lord is not in vain. Hindi man masuklian ang katabi mo, yung ginawa mo, hindi man masuklian, even ako, yung mga pagpapagal na ginawa mo, pero si Lord ay nakakakita ng mga ginagawa natin. God honors efforts, and your labor in the Lord is not in vain. Sa mga pinaghandaan ng araw na ito, bumili ng bagong damit, namasahe, gumising ng maaga, naging excited sa pananambahan, your labor in the Lord is not in vain. Sumablay na ang iba sa pag-appreciate sa'yo at pag-bless sa'yo, pero si Lord tiyak yan, hindi sasablay ang ating Panginoon. Itong araw pa lang na ito, pinagpala ka na. Amen po, baka mamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord. Praise God. I want also to acknowledge sila Pastor Nilo sa mga
kasama po natin from Canada sa coastline na sa Canada. Sila po ay nakasama ko ng matagal na panahon nung nag-uumpisa pa po ako sa ministry. Buong angkan nila ay nandirito yata. Amen. Si Pastor Nilo, Sister Ruth, buo niyang mga anak ay nagbakasyon po dito at masaya po kami na nakikita ko yung mga nakasama namin sa ministeryo na kung saan may ginagawa ang ating Panginoon. Naniniwala ako na si Lord ay kumikilos sa Pilipinas, kumikilos din siya sa ibang bansa. Kasi ang Panginoon ay Panginoon lamang ng hindi sa ibang bansa o sa Pilipinas. Ang Diyos natin ay kumikilos sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, at sa anumang lugar, mga kapatid, maniwala ka. Anuman ang kalagayan mo sa buhay, naniniwala ako na kung saan kaya tayong katagpuin ng ating Panginoon. Yung ginagawa ng Panginoon sa ibang mga tao ay maaari rin naman gawin ng Panginoon sa iyo. At naniniwala ko na malaking bagay na nandirito tayo ngayon because tayo po ay nasa pangalawang installment ng ating pong series ngayon na First Things First. Sinabi po natin dito sa series natin na ito na tiyak na may bunga kapag inuna ang una. So tiyak po yon, laging may bunga kapag inuuna natin ang una, katulad ng mga first sa Bible, yung first day of the week. Huwag natin kalilimutan ang pagdalo sa mga ganitong uri ng gawain, Hebrews 10:25. Higit sa lahat na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon at sinabi doon, encourage one another every time na tayo ay nananambahan. So please, ini-encourage ko rin po ang bawat isa sa atin na maging encouragement tayo sa bawat isa. Every time na tayo ay dumadalo sa mga gawain, sinabi ng Bible, wag lang tayong taga Zimbabwe. Simba uwi. Ang gagawin po natin, be an encouragement. If you cannot bless everyone, bless at least one person. Para nang sa gayon, may nai-encourage tayo at na-fulfill natin yung one of the main purposes ng pananambahan. Tayo ay may encourage ng Panginoon, tuturuan, babaguhin ng Panginoon, pero sana tayo din ay maging pagpapala sa isang tao, at least isang tao na makakasama natin. Malay mo, gusto ng Panginoon na i-bless mo yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo, di ba? I don't know, basta isang tao. At least man lang. Isang tao, and even you can also help yung worship team sa pamamagitan ng pagsama natin sa pagkanta, di ba? Na-encourage sila. Tapos, pumapalakpak, hindi lamang ang Panginoon naluluwalhati because you are encouraging yung mga workers po natin. And even sa pagpipreach, you can help me also. Para nang sa gayon ay mukha naman may kausap ako. Amen po ba? So sa pamamagitan po nito ay na-encourage tayo, hindi lamang isang tao, kundi lahat tayo ay nagiging pagpapala sa isa't isa. Napansin niyo po, yung first day of the week na yan, napaka-importante. Yung pananambahan natin na yan, tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Every time na inuuna natin dito ang Panginoon, ay tiyak yan mga kapatid na may kaakibat ito na reward sa ating Panginoon. Hindi natin ginagawa ito because of reward, but malinaw sa atin kasi na malaki ang epekto nito. Ano pa yung first sa Bible? For example, the firstborn, walang iba kundi ang ating Panginoong Sukristo. So pag-uusapan natin to next week, hindi ko na masyadong i-expound ito. Yung mga first fruits natin, yung unang kita, pagdating sa unang taon, napansin po natin yung kaperahan natin. Napansin po natin yung inuuna ang Panginoon. Kapag every time na inuuna natin ang Panginoon, hindi tayo mangungulelat sa buhay. Kapag inuna mo ang Panginoon, hindi ka mangungulelat sa buhay. Kaya nga, hindi ito tinuro ng Panginoon ng wala lang. Very powerful. Sabihin mo natin first. Napaka-importante po nito. So tiyak na may bunga kapag inuna mo ang una. Tandaan natin, lahat ng nagtagumpay na tao, ay tiyak yan may nahit sila na priority sa buhay. Hindi basta-basta na nag-succeed ang isang tao, naging victorious ang isang tao nang wala lang. Tiyak yan, merong priority na nahit yan. Again, priority will determine your destiny. Priority will determine your victory. Kapag ikaw ay nag-prioritize, doon ka na makakaranas ng iba't ibang mga bagay na kung saan hindi mo pa nararanasan sa buhay. Kaya nga sinabi ni Dr. John Maxwell, to change your life, you need to change your priorities. To change your life, you need to change your priorities. Kapag gusto natin may nababago sa buhay natin, halimbawa, tingin natin, parang, I need to change my life. I need to change my finances. Gusto kong ma-change itong kalagayan ko ngayon. Anong isa sa mga unang gagawin mo?
kinakailangan ma-discover mo yung dapat na unahin mo. Kasi kapag na-major natin yung minor, tiyak yan mga kapatid, mahuhuli tayo doon. Hindi ka nga makakapasa kasi prerequisite sa school yun eh. Kinakailangan ma-major natin yung major at ma-minor natin yung minor. Hindi kinakailangan nagkakapalit ito. Again, to change your life, you need to change your priorities. Maybe this year, may mga pagbabagong gusto tayong mangyari sa ating negosyo, sa ating pamilya, sa ating career, sa ating spiritual life. So kinakailangan may ma-determine tayo na dapat i-prioritize natin. Sabi po ng Psych Central, figuring out what's most important can help you refocus your priorities and make the most of your life. When you live your life focusing on what's essential, you can live a life you can be proud of later. When you live your life focusing on what's essential, you can live a life you can be proud of later. So napaka-importante po ng essential na yan. But sinabi nila, kinakailangan ma-figure out mo muna siya. Hindi kasi natin siya magagawa ng maayos kung hindi muna natin na-discover. For example, napakarami nating mga priorities. Like what I've said a week ago. Kapag tayo ay nag-goal setting, ilista mo muna lahat ng importante. Tiyak yan, napakaraming importante sa buhay mo. Sabihin na natin, makakapaglista ka ng 20, 30 na mga important things sa buhay natin. Pero hindi mo dapat gawin yon. You have to narrow down those things, those important things sa iyong buhay. 80-20 principle, alamin mo yung pinaka mas importante sa importante. Para nang sa gayon, kapag nakuha mo yung pinaka-importante, dadagdag na lang yung ibang importante sa buhay natin. Kasi if you chase two rabbits at the same time, you will chase nothing. Kapag sabay-sabay natin ginawa ito, mas wala pang mangyayari sa atin. So napaka-importante ng pagpa-prioritize, but you have to discover it. Now, the million-dollar question is, how to discover the most important thing, not just the important thing. How to discover the most important thing. Kasi may tendency na kapag ginawa natin yung importante na yon, pero may mas importante pa pala, baka makapagdulot sa atin to ng frustration sa dulong-dulo o disappointments dahil napaka-konti ng ROI ng ginawa natin, ng return on investment natin. Kumilos naman ako, napagod naman ako, kasi binuhos natin yung energy natin, yung focus natin, doon sa minor. So kinakailangan ma-discover mo yung pinaka-importante. Lagi ko nga sinasabi, mamaya pag-usapan din natin yon. Hindi lang dapat ang focus natin is time management. Natuklasan ng mga experts ngayon na kinakailangan ang mga super successful na tao na discover nila, marunong sila ng energy management. Hindi lang siya time management, kundi energy management. Kasi minsan, yung kung saan doon tayo pinaka-malakas, pinaka-gising na gising, doon natin, binibigay natin yung pinaka-malakas, pinaka-magandang oras natin sa mga minor things. So dapat kung saan ka mas excited, doon ka mas malakas, hindi pagod na pagod, doon ka dapat naglalaan ng oras mo, doon sa mga mas importante, para yung energy mo na ibibigay mo doon sa mas importante. Kasi importante, kaya lang antok ka na. Pag-usapan natin yan ngayon. How to discover the most important thing. I want you to open your Bible with me in Luke chapter 10, verses 38 hanggang 42. Luke chapter 10, verses 38 hanggang 42. As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Napansin niyo po, welcomed him into her home. Kaya sinabi ng mga Bible scholars, maybe wala na silang magulang at panganay si Martha. Kaya ina-acknowledge na sa kanya yung tahanan. Okay, kasi siya yung leader dito sa kanilang tahanan. Nandoon si Jesus. Winelcome niya si Jesus sa kanyang tahanan. 39. Her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what he taught. 40. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me.
Ba, sungit. 41. But the Lord said to her, "My dear Martha." Sa mga literal translation, Martha, Martha. Dito naman, "My dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about." Sabi nga po natin, one thing. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Sabi dito, there is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. While Martha labored, Mary listened. And Mary discovered the most important thing. So join me in our message today entitled, One Thing. Sabi nga po ulit natin, one thing. How to discover the most important thing na kung saan magdadala ng fulfillment, magdadala ng not just success, but also significance. Biruin mo na acknowledge siya ni Lord at sinabi niya, there is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it. Nawa, dalangin ko ngayong araw na ito, ma-discover din natin yung most important thing na yon para yung mga minor na kung saan dinidesire din natin ay addition na lang. Yung mga minor na mga bagay na yon ay dagdag na lang dahil na-discover mo yung pinaka-importante. Lahat po ng excited at ready na ngayong umagang ito na matuto at higit sa lahat mabago, magsabi nga po ng malakas na Amen. Number 1, how to discover the most important thing. Verses 38 and 39. As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Her sister Mary sat at the Lord's feet listening to what he taught. So mapapansin natin dito, number 1, for you to discover the most important thing, unang-una, avoid distraction. Avoid distraction. Si Martha po ay homemaker. Martha is hospitable and hardworking. Walang masama sa pagiging hospitable. Walang masama sa pagiging masipag. But she is not happy. Habang nagsisipag siya, habang naglilingkod siya, hindi siya masaya. Homong yun, nag-utos ka sa anak mo. Habang naguhugas ng plato, nagliliparan yung mga kutsara at tinidor. Ang lakas ng tunog. Bang! Bang! Dahil inutusan mo. Naglalaro siya ng Super Mario o ng Tetris. Tagal na ito. Dahil inutusan mo habang busy siya. Sino ba namang matutuwa? Pero masipag. Ganon din si Martha. She is hospitable and hardworking, but she's not happy. Bakit hindi siya masaya? Because she was distracted. Distracted siya sa buhay. Now, there are at least 2 major causes of distraction. At least, 2 causes ng distraction na makikita natin dito. For us to discover the most important thing, isa sa pinakaunang-unang gagawin natin, i-clear natin yung sarili natin. Parang sa counseling. Pagdating sa counseling, hindi laging nag-a-advise yan. Isa sa mga trabaho ng mga professional counselor ay tinatanggal yung distraction sa puso't isipan ng kanyang counseling. Para nang sa gayon, makapag-isip siya ng tama, makapag-decide siya ng tama. Kasi minsan alam mo naman talaga gagawin mo eh. Binigyan naman talaga tayo ni Lord ng wisdom. At madalas sa makakaisip naman ng solusyon, yun din taong yun eh. Kaya lang distracted. Kaya lang distracted siya. So we have to avoid distraction. 2 major causes of distraction. First, unang major na causes ng distraction is fatigue. Fatigue causes distraction. Kaya sinabi din sa verse 40, Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself?
Wala ka bang pakialam, Lord? Mo. Tell her to help me. Ang angas. Winelcome mo nga si Jesus. Mamaya dyan, yung naniner mo, nanisermonan mo na rin. Yung nagsishare ng Word of God, nagtataas na yung boses niya. Martha was so busy and fatigued, it became a burden. Yung ginagawa niya and not a blessing anymore. Napansin natin yon. Instead na blessing yung ginagawa niya, nagiging burden na. So pwede pala na naglilingkod ako sa Panginoon, but hindi na blessing ang tingin ko dun sa ginagawa ko. Eto na naman, linggo na naman, magpipreach na naman ako. Eto na naman, Sabado na naman, practice na naman. Eto na naman, umaga na naman. Magdi-devotion na naman ako, ni-require na naman ako dito. Hindi ka nagpasalamat, gumising ka pa. Kaya lang kasi, because of fatigue, na-burn out na. And she lost the joy of serving. She lost. Pag sinabing fatigue, it is an extreme tiredness resulting from mental or physical exertion or illness. Hindi ibig sabihin na naglilingkod tayo sa Panginoon o may ginagawa ka, hindi ka napapagod. Kaya nga work eh. Natural na napapagod. Ang inaayos dito ni Lord na nagkukos ng distraction ay yung napapagod ka at the same time, pagod na puso mo. At the same time, nagagalit ka na. Hindi na blessing ang tingin natin sa ginagawa natin. Burden na siya. Halimbawa, nagtatrabaho tayo for our family. Of course, unang-una para sa Panginoon, sa buhay natin. Kaya lang mamaya, excited ka eh. Kahit pagod ka. Narasa mo na yun, pagod ka pero excited ka naman. Nakuha natin. Pero dumating na ba ang panahon, pagod ka pero burden na sa'yo yung ginagawa mo. Ito yung pinapaiwas sa atin. Lord, don't you care that my sister has left me? Wala ka bang pakialam, Panginoon? Ako lang, iniwanan niya ako. Kulang na lang, direktahin niya si Jesus eh. Wala ka bang pakialam, Jesus, na iniwan ako ng kapatid ko, nagtatrabaho ko dito? Tapos siya nakaupo lang dyan. Nakaupo lang, nakikinig sa'yo. Tell her to help me. Halatang halata na hindi niya na-discover yung importante. Martha was so busy and fatigued, and it became a burden, not a blessing. According to a webinar na inatinan ko po, na kinandak ng Health Links entitled Working Tired, the Impact of Fatigue at Your Workplace. Ilang mga importanteng points po, mga kapatid, ang nakuha ko dito. Working tired, the impact of fatigue at your workplace. Number 1. One meta-analysis found that 13% of workplace injuries could be attributed to employees with sleep problems. 13% ng workplace na injury, kaya may nasasaktan, nasusugatan, nadidisgrasya, attributed yon sa mga empleyado na kung saan antok, puyat, may sleep problem. Kasi lumilipad yung isip, mamaya dyan, nagkakat siya, nakat na yung daliri. Nakuha po natin yon. Kasi sobrang pagod. Pangalawa, fatigue decreases workplace productivity and increases the risk of accidents and injuries. Yung fatigue daw po ay nagdi-decrease siya ng workplace productivity. Kapag ikaw ay extremely pagod na pagod at gumagawa ka, yung productivity mo bumababa. Pero tumataas naman yung risk ng aksidente. Pangatlo, despite 90% of employers feeling the impact of fatigue in their day-to-day operations, they often underestimate the financial burden. Alam niyo to po ba? Kahit na 90% ng mga employers, alam naman nila yung impact ng sobrang pagod pagdating sa trabaho, sa araw-araw. Pero na-underestimate pa rin nila yung financial burden nito. Why? Sinabi ng pag-aaral, sleep deficiency and sleep disorders cost a typical medium-sized employer $1 million a year in lost productivity, missed days of work,
and healthcare cost. Dahil pinapabayaan lang na may-ari ng company o ng boss, hindi niya napapansin na $1,000,000 ang nawawala dahil sa pagkalugi. Dahil sa pagkakasakit. Dahil sa healthcare cost ng mga trabahante. Mas marami pa palang nawawala. So sana, ni-require na lang na magpahinga. Pagpahinga, pahinga. Para nang sa gayon, pagtrabaho, hindi lugi negosyo. Ang akala ng mga tao, pag trabaho ka ng trabaho, tataas yung productivity mo. Hindi. Ultimo ang Diyos nag-model. He rested. So employers can reduce risk and decrease financial burden by identifying the causes of fatigue and implementing best practices to manage fatigue in the workplace. So sinabi sa pag-aaral na ito, so kinakailangan ma-identify ng mga employers yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng extreme na kapaguran itong mga taong ito at mag-implement ng best practices para ma-manage yung fatigue na yon dun sa workplace. Kaya nga sinabi ni Dr. John Maxwell, the greatest enemy of good thinking is busyness. The greatest enemy of good thinking is busyness. Para hindi tayo makapag-isip ng tama, para hindi tayo makapag-isip ng maganda, maging busy ka. In fact, one of the greatest tactics of the devil, if the devil won't make you bad, he will make you busy. Aba, ang bait-bait na itong mga to ah. Nag-New Year lang, ang babait ah. Pwedeng ganunin tayo ng kaaway. O sige, gawin ko kayong busy, wala na kayong time kay Lord. Wala na kayong time sa bawat isa. O mamaya, para na kayong Martha. Galit na kayo sa kapatid ninyo, galit ka pa kay Jesus. Nagalit na kay Lord. If the devil can't make you bad, he will make you busy. Kaya nga po napaka-importante that you don't confuse activity with productivity. Because not all busy are productive. Unang pinanggagalingan niya ng distraction. Kapag pagod na pagod, extremely tired. Pangalawa na pinanggagalingan, major cause ng distraction, mapapansin natin is frustration. Verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Why? Because frustration is the feeling of being upset or annoyed, especially of being unable to change or achieve something. Malalaman natin frustrated tayo kasi naiirita ka sa nakikita mo or may hindi ka nagagawa. Or maybe dahil tumatagal siya magluto, napo-frustrate na siya. Tumatagal na ako magluto eh. Mamaya dyan, may pumasok na sa isip niya, kasi naman yung kapatid ko, pakinig ng pakinig, devotion ng devotion, simba ng simba yung kapatid ko, di ako tinutulungan. Ang tamad-tamad talaga na ito. Ito naman si Jesus, hindi man lang pinagsasabihan, uy, mamaya naiinis na. Frustrated na siya. Most of us try to do too much. And when we try to do too much, it leads to frustration. Sa kagustuhan natin, sinabi ba ni Jesus, magluto ka na madami? Minsan isinisisi natin yung mga hindi natin na-accomplish sa ibang tao. Na kung saan hindi naman tayo nire-require nun. Na tayo, self-imposition ang tawag doon. In-impose lang natin yung mga bagay na yon, pwedeng importante. Kaya lang, huwag ka ma-upset. So malalaman natin na okay lang yan ginagawa mo, pagod na pagod ka, napapagod ka, pinapawisan ka, but you're not upset. Okay pa yon. Pero kapag upset na tayo sa mga bagay-bagay, teka lang, baka kailangan umupo muna tayo sandali at huminga-hinga at mag-evaluate. Ano ba mas importante na dapat gawin? Okay pa ba ako? According to Charles Hammel, sa kanyang book na Priorities, The Tyranny of the Urgent, ito sinabi niya, tension and frustration mount when we are performing the wrong task. Ulitin ko ha, tension and frustration mount when we are performing the wrong task or trying to cram too many of the right activities into a given period.
Yung tama naman na activity, kaya lang sinasabay-sabaw na natin. Parang sapin-sapin na yung ginawa natin. Performing the wrong task or trying to cram too many of the right activities into a given period. Ito pa, a critical spirit develops. And we begin to judge and condemn others for what they do or what they don't do. Laman natin na hindi na maganda yung spirit natin kapag nagkakram na tayo sa mga maraming bagay, sinasabay-sabay na natin at nagkakaroon na tayo ng critical spirit at ginajudge na natin yung ibang tao dahil sa ginagawa nila or hindi nila ginagawa. Ay, ginawa ni Martha. Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Wala ka bang pakialam sa akin? Lumord pa eh, no? Parang tatay mo, nanay mo, Tay! Wala ka ba talagang pakialam sa akin? Tell her to help me. Nag-iiba na siya, frustrated na eh. Again, one, major causes ng distraction ay frustration. Kapag frustrated na tayo, nadidistract na tayo. Kasi, paano mo nangyayari yun? Una, nakafocus ka dun sa pag-accomplish sa ginagawa mo. Kaya lang mamaya, dahil frustrated na tayo, pagod, o kaya frustrated tayo, dumadalawa na yung focus mo. Yung problem-solving skill mo gumagana. Pero irritable ka sa kabilang banda. Iniisip mo, una, yung kapatid ko, tatamad-tamad talaga, hindi man lang ako nakita. Tapos si Lord, hinahayaan lang, 3 na inaalala mo ngayon. Nagkakasunod-sunod na siya, nagkakapatong-patong na siya, na kung saan hindi na natin na ma-manage na maayos at nagkakaroon na tayo ng critical spirit. Martha starts complaining about what Mary is not doing. Nakikita na natin yung hindi ginagawa ng iba. And when people get distracted, they easily get divided. Ulitin ko. When people get distracted, they easily get divided. Martha is mad at Mary. And ultimately, she is mad at Jesus. Hati-hati na. Don't you care that my sister has left to help me do the work by myself? Kulang na lang eh. Kumanta ka na lang sanang, all by myself. Ako na naman to. Tell her to help me. Sabi po ni Stephen Covey, sa kanyang libro na First Things First, to live, to love, to learn, to leave a legacy. And I quote, sinabi niya, people expect us to be busy. Overworked. It's become a status symbol in our society. If we're busy, we're important. If we're not busy, we're embarrassed to admit it. Tuloy niya pa, business is where we get our security. It's validating, popular, and pleasing. It's also a good excuse for not dealing with the first things in our lives. Status symbol na natin ng pagiging busy. Hindi ko po sinabing pagiging masipag. Magkaiba siya. Status symbol na natin na kahit na dapat ipapahinga mo, hindi, para magmukha masipag ako. Para pag nakita nila ako. Nakapansin natin yung pakitang tao na lang siya. Na kahit na hindi naman nire-require yun, sige ng sige, banat ng banat, hanggang sa na-frustrate na o nafafatig na siya. Kasi nababalidate tayo doon, ang sipag-sipag naman ni brother. Kaya isa sa pinakauna na in-advise sa akin ng one of the biggest churches dito sa Pilipinas na naging professor ko. Sabi niya, hindi mo kinakailangan gawin ang lahat ang trabaho sa church. You don't need to pastor everyone in your church. Sabi ko, paano yun? Pastor ako. But make it sure that everyone is being pastored. Malaki pinagkaiba nun. Kasi dati, ang tendency, yung isang tao lagi ang hinahanap. Siya lagi ang nakikita. Siya naman masaya kasi sikat siya eh. Laging siya nakikita, pastor, 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 pastor. Pero sinabi niya sa akin, make it sure that everyone is being pastored. Mag-mentor ka, mag-disciple ka, ng gumagawa na ginagawa mo. Hindi mo trabaho yan at hindi mo kaya yan.
Kung gusto mong mapabilis yung buhay mo, gawin mo lahat. Ganon din sa mga magulang. Kung gusto natin, ma-distract tayo sa buhay, magkakaroon tayo ng fatigue, magkakaroon tayo ng frustration, sige, gawin mo lahat. Gusto mo, ikaw na rin maglaro ng Roblox ng anak mo. Ikaw na lahat gumawa. Lahat ng pwedeng hugasan mo. Total, napakasipag naman natin. Ako natin, hindi naman yun eh. Kaya na nagiging status symbol na natin siya. That's why a lot of leaders, pastors, parents, ay hindi na ma-maximize yung full potential ng family as a whole and even the potential ng member ng family or ng group dahil akala niya, pag ginagawa niya lahat, mas okay. A.N.A. Gardner once said, "Distraction is a killer of dreams, goals, and the ultimate life one desires." Distraction is a killer of dreams, goals, and the ultimate life one desires. Kaya nga po, mga kapatid, ang kagandahan dito, sinabi niya, nung nahahalata na ni Lord, pambihira to. Ito naman mga followers ko na to. Kasi close talaga siya sa family niyon, magkakapatid yan, yung tatlong yan, best friend ba, kaibigan niya si Lazarus. Panganay si Martha. Pero si Mary, talagang na-discover niya yung most important thing. Pero mahal niya tong mga ito. Kaya nga sa sobrang pagmamahal sa atin ni Lord, kukunin niya yung atensyon natin eh. Remember that Christ looks within and sees the troubled heart. Kita ni Lord eh kapag frustrated tayo. Kita ni Lord kapag extremely tired na tayo. Kita ni Lord kapag distracted na tayo. Alam niya yan at si Lord marunong siya. Alam niya ang gagawin niya. Christ looks within and sees a troubled heart. Kita niya yan. For example, in Luke chapter 22 verse 31, Simon, Simon, nung inaatake siya ni Satanas. O napansin niyo yung doble-dobling pangalan? O di ba dito, Martha, Martha. Ito naman, Simon, Simon, kapag dumudoble na ng ganyan, makinig ka na kay Lord. Parang yung nanay mo, kapag medyo galit yan. Halimbawa, kapag okay kayo, tasty tawag niya sa'yo. Pero kapag galit na yan, prostasyo. Yung buong pangalan, Isagani. Pedro Pinduko. Halimbawa, ganun, bumubuo na. Sa kanila dati, pag dumoble-doble na, makinig ka na doon. Kinukuha ni Lord yung atensyon. Simon, Simon! Sabi sa kanya ni Lord, nung inaatake siya ni Satanas. Nung nasa road of Damascus naman si Saul, 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 Acts chapter 9, verse 4. At dito naman, Martha, Martha. The Lord answered, "You are worried and upset about many things." Again, Christ looks within and sees the troubled heart. Kaya hindi pwede na distracted tayo sa buhay. Kung anak ka ng Diyos, hindi ka kakausapin ni Lord, kakausapin ka ni Lord. While we're busy doing many things, tired and troubled, God can call our attention to the purpose He has placed inside of us. Habang busy tayo, pagod tayo, kayang kuhain ni Lord yung atensyon natin. Martha, Martha. O naririnig mo na ba yung pangalan mo ngayon? Dumodoble-doble na rin. Kaya nga ang ganda nung kanta ni Tommy Walker, ang title nun is He Knows My Name. Yung He knows my name, He knows my every thought, and He sees each tear that falls, and hears me when I call. Hindi lang tayo kilala ni Lord. Kilalang kilala niya tayo. At kilala ka niya. Alam niya yung pagod mo, alam niya yung hirap mo. Kaya gustong i-capture ni Lord yung attention mo. Anong gagawin mo? Avoid distraction. Kailangan mo magpahinga ka. Wag tayo mas malakas pa kay Lord. Buti si Lord nga, nag-model na nga sa atin eh. Nakuha po natin, may time ng pagtatrabaho, may time ng pagpapahinga. May time para sa ibang bagay. May time naman, kung may ministry time, dapat may me time. Tayo. Kaya napaka-importante ng quiet time. Napaka-importante ng susunod natin na point, yung last natin na point ngayon. So how to discover the most important thing? Avoid distraction.
Dahil dyan tayo nakakarinig. Dyan tayo naiitono kapag hindi na tayo distracted. Kaya napaka-importante nitong susunod na point natin. Number 2, verses 39 hanggang 42. Her sister Mary sat at the Lord's feet listening to what he taught. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me. Ito na, 41. But the Lord said to her, my dear Martha, or Martha, Martha, you are worried and upset over all these details. You are worried and upset over all these details. There is only, 42, there is only one thing worth being concerned about. And Mary has discovered it. And it will not be taken away from her. Ang bigat nun, nung dulong yon. It will not be taken away from her. Kasi minsan may mga ginagawa tayo, doon ka nag-focus, mawawala rin naman pala. Sayang ngayon. Number 2, apply devotion. Una, avoid distraction. Pangalawa po, ay apply devotion. Sabi nga po natin, devotion. Napaka-importante nito. Her sister Mary sat at the Lord's feet listening to what he taught. Devotion means love, loyalty, or enthusiasm for a person, activity, or cause. Dati hindi ko halos na madalas nakikita ito sa dictionary. Pero nilagay na ito ngayon dahil ito na ibig sabihin nito, nagde-devote tayo ng time kay Lord, tanda ng pagmamahal natin sa Kanya. Di ba? Sabi nga ng iba, love means time. Time means love. At kapag nispell mo daw ang love, T-I-M-E. Pag mahal mo, binibigyan mo ng oras. And that's devotion. Pag mahal natin si Lord, nagbibigay tayo ng oras sa Kanya. Paano? Number 1, yung tamang pagbibigay ng oras kay Lord. First, feed your spiritual life. Verse 39. Feed your spiritual life. Kung gusto natin i-apply yung devotion sa ating buhay for us to discover the most important thing, avoid distraction and then apply devotion. How? Feed your spiritual life. Verse 39. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. Napaka-importante po nitong figure of speech na to. Na sat at the Lord's feet. Okay? Ito po mga kapatid ay ito ay isang disciple na relationship. Ito ay teacher-student na relationship. Pag sinabing sat at the Lord's feet, ibig sabihin nagpapadisciple ka. Ibig sabihin nagiging estudyante ka. Ibig sabihin kinakain mo yung sinasabi niya. Dahil napaka-importante sa iyo nung sinasabi ng master teacher na yon. Ganun po sa kanila dati. For example, Plato sat at the feet of Socrates. Babasa natin yon kasi dinisciple ni Socrates si Plato. Aristotle sat at the feet of Plato. Halimbawa, ganon. Nakuha po natin yun. Ibig sabihin, nakikinig. Pinakikinggan maigi, kumakain ng word. Finifeed niya yung sarili niya. Natututo siya. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. Napaka-importante na finifeed natin yung spiritual life natin. Hindi po masama na magtrabaho. Hindi masama na umarangkada. Kaya lang ang masakit, arangkada ng arangkada, wala na tayong oil. Sa isang sasakyan po, napaka-importante ng langis na yon. Yung sasakyan ko po ay, dati, di ba, yung mga sasakyan usually 3 months, 4 months, nagpi-PMS. Ibig sabihin nun, change oil, yun yung term natin eh. Nag-change oil. Tapos yung kinalaunan, every 6 months na lang. Ngayon po ako, hindi lang every 1 year. Sa loob ng 5 taon, mga 3 beses lang po siya. Pero binabantayan pa rin namin yung oil life. May pinipindot kami doon, nakalagay doon, ilan yung oil life. For example ako, magdadalawang taon na. Pero may natitira pa akong 35% ng oil life niya. So binabantayan ko yung oil life. Bakit? Nangyari na po yan sa Nissan kong sasakyan dati. Nissan na andar, Nissan na tirik.
Bakit po? May gasolina naman, kaya lang yung oil niya wala. So ibig sabihin sa buhay, hindi lang arangkada ng arangkada, may mga bagay na binabantayan tayo. Hindi mo naman hahayaan na ikaw ay laging gutom. Ikaw din ay kumakain. In fact, mamaya sa inyo, ililibre mo yung katabi mo di ba? Kasi kakain kayo dahil gutom kayo. O kaya kakain at kakain ka mamaya. Bakit ka kakain? Para makapagtrabaho ka. Para makapag-isip ka. Ganito din dito. Feed your spiritual life. Napaka-importante na pinapakain natin ang ating spiritual life. Matthew 4:4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Ang isang tao ay hindi mabubuhay ng puro pisikal na pagkain lamang. Whether believer or unbeliever. So sa lahat ng nilikha ng Diyos, importante yung spiritual bread na yon. Importante yung daily bread na yon. Importante yung salita, but on every word that comes from the mouth of God. So we must have spiritual food or we will dry up spiritually. Kung gusto natin na ma-apply yung devotion, mag-increase yung ating devotional life, kung gusto natin lumago tayo spiritually, pinapakain po ang spiritual life. At isa sa pinakamagandang unang-una na pagpapakain natin ng spiritual life natin, a-attend tayo sa first day of the week. And that's Sunday. But it doesn't mean na nakakain na tayo ng Sunday, busog na tayo noon at magiging healthy tayo. Nakawa natin yon. Kasi Sunday pa lang to. Sino po ba naman sa inyo kahit nag-fasting kayo, di ba? Hindi naman kakain ka ng isang beses lang. Kakain ka everyday. So pwede nyo nang pakinggan mo ngayon, pwede mo pagbulay-bulayan ulit, or yung napaka-importante ng daily devotion. Araw-araw. Hindi naman kinakailangan natin mag-devotion lagi ng 1 oras. Ang issue dito, kain. Sabihin nga natin, kain. Pakainin mo, yung spiritual life mo, araw-araw. Because man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So our work should be an outflow of our worship. Yung work natin, dapat outflow lamang ng worship natin. Your activity must only be the outflow of your intimacy with God. Kaya tayo tumatrabaho because we are intimate with the Lord. Kasi nagbigay tayo ng time kay Lord, nagasolinahan niya tayo, nalangisan niya tayo. Ibig sabihin, napakain tayo, kumain tayo. Kaya may karapatan ka magtrabaho. Bakit? Kumain ka kasi kanina. Kaya makakapagtrabaho ka bukas kasi kakain ka bukod sa magpa-fasting. Tayo, importante rin yung pahinga ng katawan. Uy, may prayer and fasting po tayo. Tignan nyo na lang po yung social media natin, yung Amazing Hope Main Campus. Nandun po yung mga instructions, nandun po yung mga motivations, foundation ng prayer and fasting. Importante, pinagpapahinga din yung katawan. Katulad ng sabi natin kanina, baka ma-distract pati yung katawan natin. Pero kinakailangan, pinapakain din naman. Napansin niyo po yung balance? Neto, kinakailangan, may devotion din tayo. Kaya sinabi ni Dave Bruno, it's about less distraction and more connection. Wow. It's about less distraction and more connection. Kung gusto natin ma-discover yung mga pinaka-importanting bagay na dapat na-accomplish natin o nagagawa natin, less distraction, more connection. In fact, spirituality ang tawag doon. Spirituality means the level of your connectedness with God. May level ba yan? Yes. Pwede naman may relasyon kayo pero hindi kayo close. Pwede naman may relasyon kayo na magkaibigan, pero hindi talaga kayo ganun ka-close. Pwedeng magtatay, hindi close. Pwedeng magnanay, hindi close. Pwedeng magkapatid, hindi close. Nakawa pa natin yon. Kaya kinakailangan, hindi porket may relasyon tayo kay Lord, tapos na ang lahat. We have to feed our spiritual life. Importante yung spirituality. Your connectedness with God. Kaya hindi lahat na may relasyon kay Lord, close kay Lord. Nangyari din naman sa atin niya, may mga mahal tayo sa buhay na hindi tayo close. Bakit? Time. Second, we have to focus our priority. Feed your spiritual life para nang sa gayon, maayos yung devotion natin.
nakiklear tayo, nafi-feed tayo. Then second, focus your priority. But the Lord said to her, "My dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her." Dapat alam natin kung ano yung mas importante. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Hindi sinabi dito na wag magsiserve. Hindi sinabi dito na wag magluluto. Hindi sinabi dito na bawal na mapagod sa ginagawa natin. Ang sinasabi dito, i-discover mo muna yung importante. Kasi baka nagtrabaho ka na nagtrabaho, hindi ka muna kumain. Kawa natin siya. Baka ang dami natin ginagawa, tapos hindi natin na-apply muna sa sarili natin yung pinaka-importante, madadamage ngayon yung ginagawa natin. Katulad ng research na binasa ko kanina. Na $1 million ang nawawala dahil sa mga pagod na empleyado. Lugi ngayon yung company. Doon, sana binigyan ng importansya yung health para nang sa gayon, makakapagtrabaho ng mas maayos. Greg McKeown once said, "In the age of distraction, single tasking is a superpower." In the age of distraction, in the age of multitasking, single tasking is a superpower. Kapag marunong ka nito, mas magiging malakas ka. Because multitasking, sabi ng science, is a lie. Hindi talaga siya multitasking. Sa totoo lang, meron na aapektuhan kapag ginagawa natin ito. Sinasabi nila, napakaikling sandali, hindi talaga siya sabay-sabay. Ibig sabihin, may naaapektuhan na isa kasi tiyak yan, nauna yung isa ng konti. Tapos susunod yung isa. Kaya ang tawag nila dyan, hindi daw multitasking talaga ginagawa natin. Task switching. Nagsiswitch tayo ng task na napakabilis lang. Pero tiyak yan, may nauna, may napangalawa. Feeling niya, sinabay-sabay niya. Nahihirapan tayo ngayon. Naaapektuhan yung iba. What if nauna natin yung secondary? Tapos yung primary, napangalawa lang natin. Kaya nga in the age of single tasking, or in the age of multitasking or distraction, single tasking is a super power. Kaya nga lang, ini-expect tayo ng mundo na kung saan laging busy, status symbol na natin siya. Uy, wag naman maging tamad ha. Napaka-importante din ng trabaho. Kaya nga, importante muna to. Ang point natin dito, ang point ni Jesus Christ dito, palakasin mo yung sarili mo, make yourself healthy, at para maging healthy yung ginagawa mo. Kapag binaliktad kasi natin siya, babaliktad din yung trabaho natin. Hindi siya magsasucceed. Kaya nga first things first muna, kasi may second naman. Para nang sa gayon malakas, nakakapagtrabaho, malinaw yung direksyon sa buhay, may instruction kasi na narinig kay Lord. Bakit? Feeded yung spiritual life. Busog na siya spiritually. Malinaw pa sa kanya yung direksyon niya na gagawin sa buhay. So hindi aligaga ngayon sa kanyang ginagawa. That's why sinabi sa The Message version in verse 39, she had a sister, Mary, who sat before the master, hanging on every word he said. But Martha, tingnan niyo po ito, was pulled away by all she had to do in the kitchen. Biruin mo, hindi naman masama yung magluto, but Martha was pulled away. What does it mean? Ano ang implication nito sa atin? Distraction will pull you away from your priorities. Distraction will pull you away from the most important things. Ang distraction will pull you away from your dream. And even distraction will pull you away from God. Tignan nyo si Mary, tapos si Martha wala na dun. Ilalayo ka ng distraction sa tunay na goal mo. In fact, kapag distracted na tayo, lalayo ka niyan sa pamilya mo. Na kung saan sasabihin natin, mahal natin. Pag distracted na tayo, upset na tayo sa mga bagay-bagay, wala na talaga yung love, kundi labor na lang.
Wala na yung pagmamahal talaga kay Lord. Yung pagbibigay natin, frustration na mangyayari dyan. Ito na naman. Kasi hindi na feed yung spiritual life. Ilalayo tayo nito. Martha was pulled away. Dalangin ko, wag tayong mahatak, palayo kay Lord ng mga ginagawa natin. Dalangin ko, wag tayong mahatak. Wag mahatak yung mga importanteng bagay, mga mahal natin sa buhay dahil sa ginagawa natin. Nawa yung ginagawa mo, yun ang lalo nagpapalapit sa'yo kay Lord. Nawa kaya mo ito ginagawa, yun ang magiging dahilan kung kaya lalo ka magiging maayos yung relasyon mo dyan sa katabi mo, ibang tao. So napaka-importante nito kasi yung akala natin na okay naman, yun pala yung same na kung saan maglalayo sa atin sa mga importanteng bagay. Tony Robbins once said that your life is controlled by what you focus on. Nakokontrol tayo ng mga bagay-bagay na kung saan nagfo-focus tayo. Kasi kung saan ka nagfo-focus, yun na ang kumokontrol sa'yo, na mamagnet tayo ng pinagtutuunan natin ng panahon. Napansin nyo, whether maganda o pangit, pag maganda yan, doon tayo nagfo-focus. Napansin mo, pag nagandahan ka sa palabas, nagfo-focus ka doon. Napansin mo kapag kahit pangit ang isang bagay, nakakapture din doon yung attention natin. Your life is controlled by what you focus on. Pag nag-focus ka sa negativity, magiging negative ang buhay natin. Pag nag-focus tayo sa positivity, sa salita ng ating Panginoon, magiging mag-aayos yung buhay natin. Kaya lang ang tanong, saan ba tayo nagfo-focus? Someone said, the world is full of noise and distraction. If you can stay focused on what really matters, you can achieve anything. The world is full of noise and distraction. Guguluhin tayo ng kalaban. Guguluhin tayo ng mundo para hindi mo magawa yung mga pinaka-importanting bagay. Again, if the devil can't make you bad, he will make you busy. Ang dami kong kilala na maayos na tao dati. Kaya lang nawala si Lord sa eksena. Dahil sa sobrang kapaguran, sobrang kasipagan, mahirap din no? Tapos wala na si Lord sa ginagawa niya, wala na sa sentro ang Panginoon sa ginagawa niya, unti-unti na siyang babagsak. Kaya nga sinabi ni Dallas Willard, an acclaimed writer and one of our most brilliant Christian thinkers, sinabi niya, if we do not make formation in Christ the priority, then we're just doing to keep on producing Christians that are indistinguishable in their character from many non-Christians. Yung character formation, yung spiritual formations, kapag hindi natin ginawa ito, magpuproduce tayo ng mga Kristiyano na katulad lang ng mga hindi mananampalataya. Katulad lang sila, paano magsalita, paano mag-isip, kung paano umakto, kasi walang devotion. That's why napaka-importante hindi lamang ng character formation, kundi spiritual formation ng isang tao. So sana, dalangin ko ngayong taon na ito, ay lalong maituon yung ating pansin sa mga importanteng bagay. At naniniwala ko na kaya mo napakinggan ito dahil may magandang gagawin sa iyo ang ating Panginoon. Hindi nagkataon na napakinggan mo ito. Tinaon ito ni Lord, maniwala ka. Why? Kapag na-discover mo yung most important things, maniwala ka. Kahit hirap, magiging productive lalo buhay mo. Kapag na-discover natin yung most important thing, yung mga bagay-bagay, hindi magiging burden sa'yo, kundi magiging blessing ito. Kaya mo narinig ito. God wants to bless you tremendously ngayong 2025. Hindi nagkataon ito, tinaon ito ng Panginoon. Come on, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon, if you may. Dito po ako mag-i-end. And I want you to listen to this very carefully. Tignan niyo po. Verse 42. Sinabi ni Jesus, there is only one thing. Sabi nga po ulit natin, one thing. That is being worth concerned about. There is only one thing worth being concerned about. Tignan niyo po. Mary has discovered it. And it will not be taken away from her. Meron palang mga bagay na ginagawa natin, mawawala din naman Pinuhos natin yung oras natin doon. Kinuha. Kaya sinabi dito, it will not be taken away from her. Biruin mo buong buhay natin, no? Mikilos tayo,
Nagmamahal tayo, wala si Lord doon. Anytime wala naman ng mga bagay-bagay. Galing ni Lord na tinuruan siya. Mary has discovered it. One thing worth being concerned about, Mary has discovered it. Kasi pwedeng, halimbawa, nagkaroon ka ng gadget. Nawala. Nanakaw, wag naman sana. Nasira. Pag wala si Lord dyan, focus na natin ito Madidepress tayo. Nakuha natin. Halimbawa, may alaga ka na buhaya sa bahay. Mahal na mahal mo yun, kay butiki. Yun na yung ginawa mong buhay mo. Wala na si Lord. Pag nawala yun, di-depress ka. Mawawala din naman ang mga bagay-bagay. Kaya pala, there is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it. Why? Mawawala ang mga bagay-bagay sa mundo. Matatapos ang mga bagay-bagay, pero si Lord di matatapos. Ang mga bagay, ang tao, iiwan ka niyan, sinasadya at di sinasadya. Dahil may ending ang buhay ng tao. Dahil may mga taong masama talaga. Guguho buhay mo? Tama. Pero kapag si Lord, kaya gusto niya, importante yung one thing na ito, siya yung number one sa buhay natin. Bakit? Iwan ka ng lahat. Sinasadya at sinasadya, pero si Lord di kayo iiwan. Hindi ka pababayaan. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it. And it will not be taken away from her. Alexander Fleming discovered penicillin in 1928. A discovery that changed the course of medicine and led to the development of first antibiotic. 1928. Alexander Fleming has been called one of the immortals of medical history. Dahil dun sa na-discover niya na penicillin. At doon na-develop yung antibiotic. Maraming na-save. Nakuha niyo? Because of this discovery, because of this invention, in spite of his great discovery, he still acknowledged God. Ito sinabi ni Alexander Fleming. Biruin mo, one of the immortals of medical history. Sinabi ni Alexander Fleming, my great discovery, listen to this, was that I needed God. And that I was nothing without Him. And that He loved me. And showed His love by sending Jesus to save me. That's my greatest discovery. Not penicillin. Not antibiotic. Although one of the immortals of medical history, yung nagsabi nito, but my greatest discovery was that I needed God. Atras tayo. 1928 ito. Atras tayo, 1847. In 1847, Dr. or Sir James Simpson of Edinburgh discovered the use of chloroform as an anesthetic in surgery. Alam niyo po, many had undergone surgery, yung mga naoperahan na po dito, and had given birth to children painlessly. Di ba? Nooperahan ka, di mo masyado nararamdaman. Painless na kapanganakan. Bakit may itinurok sa'yo nun? Thanks to Dr. Simpson's great discovery. Ano yon? Chloroform. This significant contribution to medicine was the introduction of anesthesia. Napakahusay. And some claimed that this was the most significant discovery of modern medicine. Kiniklaim nila na itong discovery na ito, itong chloroform na ito, is one of the most significant discovery of modern medicine. Nag-lead sa anesthesia Ito. Now, in his later years, Sir James Simpson was lecturing at Edinburgh University. Habang siya'y nagle-lecture, one of his students asked, ito yung isa sa pinakamatinding question na inaitanong sa kanya, na hanggang ngayon, ay naglilinger pa rin sa marami. Sabi sa kanya, Dr. Simpson, what do you consider to be the most valuable discovery of your lifetime? Philosophical question siya. Na gustong marinig ng mga estudyante na sabihin niya, itong chloroform. Itong anesthesia. Alam naman na gusto lang marinig na sabihin niya yon.
What do you consider to be the most valuable discovery of your lifetime? And Dr. James Simpson answered quickly without the slightest hesitation. Hindi na siya nag-isip-isip pa. Bigla niyang sinagot. Ito sagot niya. My most valuable discovery was when I discovered myself a sinner and that Jesus Christ was my Savior. Ang pinakamatinding discovery ko, kumbaga pa-paraphrase natin, hindi itong chloroform, hindi anesthesia, kundi ma-discover ko na ako'y makasalanan. At si Jesus ang aking tagapagligtas. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Kaya ang makilala mo si Jesus, ang pinakamatinding nangyari sa buhay mo. Wala nang iba. Kaya kung meron man ngayong oras na ito, na gusto mong mag-discover sa lahat, walang iba kundi makilala natin ang Panginoon. Yan ang hindi mo pagsisisihan na discovery. At magsusunod yan, susunod yan at iba't ibang mga victories sa ating buhay. Dahil si Lord ang pinaka-importante sa lahat. I want you to close your eyes right now. Who among you here, katulad kay Martha, napagod tayo, aminin natin. Natural lang yan. Kasama talaga nangyayari yan. Mahal na mahal ni Lord ang pamilyang ito, kahit si Martha, na kung saan ni-rebuke niya, kaya nga niya mahal eh. Dahil mahal niya si Martha, nung naliligaw na siya, nasisira na yung direksyon niya sa buhay, kaya kinol niya yung atensyon. Kanya tayo kamahal ni Lord. Kaya tayo nakakarinig ng word niya, kaya tayo kinakausap ng Panginoon, hindi dahil sa hindi niya tayo mahal, dahil mahal niya tayo. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, ayaw niya tayong maligaw. Ayaw niya tayong ma-distract sa mundo. Nabubuhay tayo sa mundo. Gusto niya maging masipag tayo. Gusto niya maging productive tayo. Gusto nga ni Lord eh. Kaya nga, itinatama niya yung buhay natin para nang sa gayon tama ang maging lakad natin sa buhay. Tama maging tibok ng puso. Tama maging aksyon. Tama maging karakter natin. If you are this person right now, na kung saan feeling mo matagal ka nang nawala kay Lord, pagod ka na sa buhay, gusto mo nang sumuko, and maybe this is your first time that you really want to discover, o na-discover mo na ngayon ang pinaka-importanting bagay. Kapatid, give your life to the Lord. This is your greatest discovery. Ang malaman mo na ikaw ay may mga pagkukulang sa buhay, kasala, pero ang malaman mo na si Jesus Christ ang tagapagligtas mo, yun ang pinakamatinding discovery sa lahat. Dahil tiyak yan, ililigtas ka niya at aayusin ka niya. Sa lahat ng nais mangyari ito sa kanyang buhay, at naintindihan mo ang mensaheng ito, lalo na if this is your first time and you want to surrender your life to the Lord today, bibilang ako ng 3 bago tayo manalangin ng ibang bagay. Ito munang one thing na ito. Walang iba kundi ating Panginoong Kristo. If you want to give your life to the Lord, to surrender your life to the Lord, to make Jesus at the center of your life today, bibilang ko ng 3, taas mo yung kamay mo, mabilis lang mananalangin tayo. And I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, personal na panalangin, make it your personal prayer. At naniniwala ko, hindi tayo tataboy ni Lord. Ito pinakamagandang desisyon na gagawin mo. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. amen. Kapatid, kung first time mo ginawa ito, congratulations. Because you have discovered the most important thing. And it will not be taken away from you. Wala ang ibang bagay. Mawala ang mga inaasahan natin. Si Jesus hindi mawawala. Because He's the same yesterday, today, and forever. It will not be taken away from you. Maaasahan mo sa panahon ng kasiyahan, maging sa kalungkutan. Because you have discovered the one thing.
And Father, in the name of Jesus, I lift up to you everyone right now. Lahat ng mga napagod sa buhay. Alam mo, Panginoon, kung gaano kasipag ang mga anak mo, Panginoon. Kung paanong gusto nilang ma-please ka at umayos ang kanilang buhay. Pero sa ibang kadahilanan, Panginoon, minsan napapagod, nadidistract at naaapektuhan. Father, in the name of Jesus, I pray for your touch right now. Sa mga nagkaroon ng matinding karamdaman because of this, because of matinding stress, distress, Panginoon, right now, in the name of Jesus, I speak for healing. In the name of Jesus, heal this body right now. In the name of Jesus, at magamit niya ito, Panginoon, ng tama, na ikaluluwalhati ng pangalan mo, Panginoon. I pray that you mend every broken heart sa lahat na na-upset sa buhay, Lord. I pray that you heal this heart, that you touch this mind right now. Lahat ng mga may disappointments, frustration sa buhay, Lord, I pray for your healing in the name of Jesus. Ngayong oras na ito, may pinapagaling ng Panginoon na puso, sugatang puso, and even sugatan na kaluluwa. Nais ng Panginoon na mas maging effective ang buhay mo. Mahal ka ni Jesus, kapatid. Mahal ka ni Jesus. Heal everyone right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. I want you to talk to God personally. I don't know if you want to surrender anything to the Lord right now. May gusto kang ipahil kay Lord sa puso mo. Unahin mo siya ngayong araw na ito. Unahin mo, Panginoon. 30 seconds to 1 minute, kapatid. Apply devotion right now. Yung alalahanin mo sa bahay, importante yan. Pero mas importante ngayon si Lord. Siya bahala dyan. Yung alalahanin mo sa negosyo mo, importante yan. Kaya nga gusto muna ni Lord, maka one-on-one ka ngayon oras na ito. Gusto niyang i-heal ka. Gusto niyang bigyan ka ng instruction, ng vision ngayong araw na ito. I believe right now na meron dito, binibigyan ka ng Panginoon ng pangitain. Sa ministry, sa business, sa career, sa family, sa buhay. There is only one thing that is worth being concerned about. And Mary has discovered it. And it will not be taken away from her. Just approach God right now. Ibalik mo yung pagsamba sa iyong puso. Ibalik mo yung devotion mo sa Panginoon. Ibalik mo yung pananalangin. This is my cry, my one desire. Ma-in love ulit kay Jesus. It will not be taken away from you. Kunin na lahat. Mawawala na lahat. Si Jesus hindi mawawala sa'yo. Oh God, come on, discover the most important thing right now. Oh God, ikaw saka si Jesus kayong oras nito. May pinapagaling, may inaayos ang ating Panginoon. Come on, I want you to declare it right now. Habang ikaw ay sumasamba, may pinapagaling ang Panginoon sa iyong katawan, sa iyong isipan. Habang ikaw ay nananalangin ngayong oras na ito, kumikilos ang Panginoon sa iyong buhay. Come on, declare it. The one thing, Lord. Come on, just worship God. Just pray right now. Just approach God. Just be intimate with God. When praises goes up, blessings come down. Oh God, declare it. Come on, for the last time, declare it. The one thing. Come on, everyone in this place, just bless the name of Jesus. Yes, oh God. Come on, for the
this is my cry, Lord. This is my heart's desire, God. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. Yes, Lord. My one desire is to be here with you. It's to be here with you, Jesus. Panginoon, ikaw po ang pinakamagandang nangyari sa buhay namin. Marami kang ginawang maganda sa buhay namin, pero ikaw, Lord, yung pinakamagandang nangyari. Ikaw yung nagbago ng buhay namin. Ikaw ang nagbigay ng direksyon sa buhay namin. Ikaw yung nagpagaling sa pinakamatinding karamdaman ng aming kaluluwa. Salamat po, Panginoon. Dahil pinahintulutan mo, Panginoon, na ma-discover ka namin. Thank you, God. You are our greatest discovery. Our most valuable discovery in life, Lord. Yes. Salamat dahil sa kabila ng pagiging makasalanan namin, na-discover namin na ikaw, Panginoon, ang pinakamatinding tagapagligtas namin. Amen. Yes, Lord. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Kung nangyari sa kanya, nangyari kay Mary, mangyayari din sa iyo. Yung Jesus na nasa iyo, yung devotion mo kay Lord, hindi mananakaw ng kaawayan. Dumating ang pagsubok, pakikinabangan mo ang lahat ng yan. Salamat, Panginoon, sa pagtotono ng puso namin. Salamat sa pagmamahal sa amin. Purihin ang dakila mong pangalan. Sa iyo na naging mabuti. Sa iyo na hindi kami iniwan at pinabayaan. Sa iyo, Panginoon, na tanging kapahingahan namin, Panginoon, yung presence mo, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas na pasasalamat, papuri, pagsambat, pagdakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, malakas na palakpak para kay Jesus. Come on, bless Him. Praise Him right now. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Hallelujah. In your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name.